narito na naman tayo para sa isang napaka-sweet at nakakakilig na love story nila Kalingap Edu at Ate Viancy. Ulat mo ay aking makilala. Para sa pagpapatuloy ng ating love story ay pumunta ang Kalingap team sa bagong bahay na ipinapagawa para kay Ate Viancy. Nakakatuwa dahil nagsisimula na nga sila at matatapos na ito sa loob lamang ng ilang buwan. Pagkapunta doon nila Kalingap Edu ay nadatnan nila na nagagawa na nga ang pundasyon ng bahay nila at na-layout na kung saan ilalagay ang mga bedrooms at iba pang mga kwarto ng bahay nila Ate Viancy. Talagang excited na ang buong Kalingap team dahil ito nga ang record-breaking house sa buong pabahay ng Kalingap team sa buong history nila. Ito ang pinakamalaki at ito ang nagkakalaon ng 2-story house. Kaya naman excited na talaga ang lahat sa pagpapatayo nito at paano matapos ito. Sana meron eh. Tapos ang lalaki po ng poste oh. Oh, laki ng poste oh. Matibay yan. Kasi ang laki nga ito ng bahay namin eh. Hebe. Bebe. Kaya, ito ito masasabi ko pa, hindi kayo welcome dito pag di nyo inaayos yung sarili nyo. Ala! Ayusin mo! Ayusin mo takil ko! Porma niyo. Ayusin mo! Bawal dito magulo. Bawal na magulo! Bawal dito isip bata. Isip bata. Naku, baka kayo makasira. Kaya mo yung porma ko. Ha? Mamaya pag Magpupulbo rin. kasi mamaya pag bumisita kayo dito, makagulo kayo ng may mabasag kayo ganyan. Naku, gugulok nyo pa Hindi naman. po. Mag-aayos lang po. Ha? Hindi man nilalam nun. Hindi man Ito muna. Bata ka pa pati, bawal dito ang bata. Ala, bawal daw. Magkakalat ka lang dito. Magmamatured na po ako. Magmamatured. Makinig ka kay Opo, kay Kaido. Sobrang ganda talaga Pero dito. sobrang ganda Kuya Edo. At ito naman siyempre ang pabahay nito, deserve naman yun ni Beyonce, any wifey. Kamay na kita mahal. Nakakatuwa naman si Kalingap Edu dahil nagbiro pa talaga siya sa kanyang mga kasama sa Kalingap team dahil sabi niya na mapapagawa na daw ang bahay ng kanyang wifey at ito daw ay bahay nilang dalawa. Ngunit syempre ito ay joke lamang dahil ito nga ang bahay ni Ate Viancy at ng kanyang pamilya. Sabi ni Kalingap Edu na hindi daw welcome ang mga tao na magugulo daw dito. Kaya naman sabi ng kanyang mga kasama na magiging maayos na daw sila para maging welcome sila sa bahay nila Ate Viancy. Talagang nakakakilig dahil kahit wala si Ate Viancy sa tabi ni Kalingap Edu ay binabanggit pa rin siya ng binata at palagi itong inaalala. Dahil pagpunta rin doon nila ay si Ate Viancy ang kanyang bukang bibig. May kwarto ka ba dyan? Hindi ko alam eh. Siyempre, bawal muna yun. Makikibisita lang. Makikibisita lang muna ako. Kahit siyempre, kasala lang muna siguro. Paano kami? Matutulog. Sama kami. Tama kami. Paano? Kasala. Ba't kayo kayo isali pa? Ang dami-dami na nila eh. Ha? Ay, ganito na lang. Tabi-tabi na lang tayo dito. Sala? Doon na lang kayo sa garahe. Sige na daw. Garahe na yung porma niyo eh. Sa garahe na lang kayo Nakakamanga po Kuya Edo ano? Ganito ang porma ko. Ha? Ganyan? Ikaw din natin. Kaya ko din yan. Oh, uy, tulog, aray. Nahulog. Ano baga? Oy. Ha? Dahil ang lalaki ng tiyan niya. Wala oh. Oh, Kasi ano ba yan? pagkain panay habhab kayo. Hindi mo nga kaya sa'yo. Hindi mo nga kaya sa'yo. Ito lalaki. Hindi mo nga kaya eh. Ay, grabe. Hindi ko naman akalain na hindi ko rin inaasahan. Talagang naghahatid ng saya ang Kalingap team kahit saan man sila magpunta. Kaya kapag sila ang iyong kasama, talaga namang tatawa ka at nakakatuwa dahil sila nga ay gumagawa ng mga gawain na talaga namang sasaluduan ng ibang tao dahil sila ay tumutulong talaga sa kanilang kapwa at sama-sama sila dito sa bawat mga beneficiaries na kanilang pinapuntahan.
Nakakatuwa dahil sa love team ni Kalingap Edu at ni Fiancé ay nagkaroon ng maraming blessings na dumating sa kanilang dalawa sa kanilang mga buhay. Lalo na sa bahay nila Ate Fiancé ay talaga namang napakalaki nito dahil nga napakarami ng kanyang mga sponsors at talagang nagmamahal sa kanilang dalawa. Sana nga ay magtuloy-tuloy na ang ganitong mga blessings para sa kanila. Saan tayo? Merienda ito. Grabe. Boss, ginabi na tayo. Kaya nga eh. Hirap talaga mag-mission, ano? Dami nating ginagawa talaga sa sa paglipa. Meron kaya tayo dito? Ano? Ha? Meron kaya tayo dito? Meron. Sana di pa sila tulog. Papansyon na iwan na tayo. Ang ingay po ni Kuya Tata. Uy, baka kayo... Ang ingay nyo. Okay ka lang dyan. Bigat po eh. Tao po. Nay. Hello po. Magandang... Uy. Good evening. Ginabi na kami pagbisita dito. Ay, na-surprise ka ba? Opo. Kala ko po hindi kayo mapunta. Ha? Sinabi ko naman sa'yo ah. Napakalayo nga ng bahay nila Ate Fiancé kumpara doon sa bahay na talagang titirikan ng kanilang bagong bahay. Kaya naman ang pagpunta galing doon papunta sa lumang bahay nila Ate Fiancé ay talagang napakalayo. Kaya naman ginabi na nga ang Kalingap team sa pagpunta dito. Ngunit kahit ganon ay pinagpursigihan pa rin talaga ito ni Kalingap Edu dahil nga gustong gusto niyang makita si Ate Fiancé. At kahit ano ay gagawin niya para sa kanyang dalagang nagugustuhan. Nakita rin naman natin na worth it ang pagpunta ni Kalingap Edu dahil tumampad sa kanya si Ate Fiancé na napakaganda. Talagang kahit hapon na ay fresh na fresh pa rin ang mukha ni Ate Fiancé. Napakaganda talaga niya. Huling pagkikita. Secret po sabi niya. Galing kami sa pabahay mo. Sobrang ganda na dun. Ang ganda pala ng ano mo dun, sobrang laki. Opo po muna. Papasok ka. Opo. Pasensya na, medyo ginabi na ang pagbisita. Baka Hello po, Ate Fiancé. Hello po. ano ito? Marian talaga. Sige lang. Si Marian mo. Pwede na naman. Oo, namiss-miss Maria. Siyempre, pag mga Sige na, sige lang. Upo ka lang dyan. Okay lang, okay lang. Ito na lang po. Sige na lang. Wala, maingay. Ito, buksan natin. Hirap. Grabe, may ano naman po. Ha? Yan. Siya nga pala, pasensya na. At medyo ginabi na kami pagbisita sa iyo. Kasi may mga dinaanan pa kami. Hindi ka rin nag-alinlangan pa. Nag-aalala nga si Kalingap Edu dahil sa kanilang pagpunta doon ay medyo paggabi na, kaya naman nag-aalala sila kung okay lang ba ang pagbisita doon. Ngunit kitang-kita naman natin na okay ang pagbisita basta si Kalingap Edu dahil talagang winelcome siya ni Ate Fiancé at ng pamilya nito. Makikita natin kung gaano ka maasikaso si Ate Fiancé dahil pagdating ni Kalingap Edu ay alam niyang pagod na pagod ito at pawis na pawis. Kaya naman tinutukan niya ito ng electric fan, kaya nakakakilig talaga ang kanilang muling pagtatagpo dahil medyo matagal silang hindi nagkita. Ang pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap ay nasa susunod nating video. Kaya naman, sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Fiancé, si Kalingap Edu at ang Kalingap team. Yun lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba talaga si Kalingap Edu at Fiancé. Hanggang sa muli. Bye! Ngayon'y abot kamay na kita.